So akala mo okay ka lang, pero ito na pala talaga ang warning signs na hindi mo dapat baliwalain. 47% ng Filipino ay may high cholesterol at karamihan sa kanila hindi alam na mataas pala ito. Pero ito ay delikado. Hindi mo ito mararamdaman hanggang nagkaroon ka na ng heart attack or stroke. Sa kultura natin, may isang maling paniniwala. Kung walang sakit, walang problema. Pero ang totoo, maraming sakit ang tahimik lamang sa umpisa. Hindi ka makakaranas ng sakit sa dibdib. O hindi ka mahihilo, pero unti-unting nasisira ang iyong puso at ang iyong mga ugat. Ang stroke at heart attack, hindi yan biglang nangyayari. Nagsisimula yan sa mga sakit na hindi mo nararamdaman, tulad ng high blood at ng cholesterol. Alam mo ba kung may high blood ka na or mataas ang cholesterol mo? Marami sa mga Pilipino walang kalam-alam na nasa peligro na ang kanilang mga puso. Hanggang kailan ka ba maghihintay bago mo malaman? Baka akala mo ang simpleng hilo or pagod, babala na pala para sa malubhang sakit. Hi, ako po si Dr. Eileen Cynthia De Lara, isang cardiologist na naniniwalang hindi mo kailangang maghintay ng emergency bago ka kumilos para sa iyong kalusugan. Ngayon, pag-usapan natin kung paano mo malalaman kung may hypertension or high cholesterol ka na at bakit hindi mo dapat pagwalang bahala ang mga ito. Sa kultura natin, may isang maling paniniwala. Kung walang sakit, walang problema. Pero ang totoo, maraming sakit ang tahimik lamang sa umpisa. Hindi ka makakaranas ng sakit sa dibdib o hindi ka mahihilo, pero unti-unting nasisira ang iyong puso at ang iyong mga ugat. Ang stroke at heart attack, hindi yan biglang nangyayari. Nagsisimula yan sa mga sakit na hindi mo nararamdaman, tulad ng high blood at ng cholesterol. Isa sa 5 Pilipino ay may hypertension na. At halos kalahati ng mga adults sa ating bansa, mataas na ang cholesterol. Di ba mas nakakatakot? Marami sa kanila hindi alam may ganitong kondisyon na sila. Ang resulta, bigla ang stroke, bigla ang heart attack, or worse, cardiac arrest. Pero bakit nga ba matataas ang bilang ng mga may high blood at mataas ang cholesterol sa Pilipinas? So malaki ang kinalaman ng ating pagkain at lifestyle. So ano ba itong mga key causes nito? So number 1, unhealthy diet. So ano mga diet ito? So mahilig tayo sa tuyo, bagoong, chicharon, lechon, sa mga sobrang alat at sobrang taba. Pangalawa, obesity at inactivity. So mas maraming Pilipino ngayon ang overweight dahil sa sedentary lifestyle. Pangatlo, genetics. So, mana-mana talaga. Kung may high blood si nanay at si tatay, malamang magkaroon ka din. Kung mataas ang cholesterol ni nanay at si tatay, malamang mataas din ang cholesterol mo. Pang-apat, paninigarilyo at stress. Hindi lang sa sigarilyo, pati na sa stress. Napag-alaman na kasama na ito sa mga risk factors para maging high blood ng isang tao. So, akala mo okay ka lang, pero ito na pala talaga ang warning signs na hindi mo dapat baliwalain. So, ano ba yung mga common signs na sinasabi? So, madalas na pananakit ng ulo, hindi lang dahil sa pagod. Panlalabo ng paningin? Oo. Isa yan sa mga unang senyales ng high blood. Paninikip ng dibdib? Minsan, ito na pala ang warning signs bago ka mag-heart attack. At lastly, madali kang mapagod kahit wala kang ginagawa. So, senyales ito na nahihirapan na siguro ang puso mo. Step 1. Regular blood pressure monitoring. Ang high blood pressure o hypertension ay madalas walang simptomas lalo na sa simula. Akala mo, okay ka lang? Pero sa loob-loob, ini-stress nito ang puso mo at ugat. Kaya kahit pakiramdam mo, normal ka. Mahalagang i-monitor mo ang iyong blood pressure regularly. Paano ba ang tamang pagsukat ng blood pressure? Sa bahay, gumamit ng digital BP monitor. Umupo ka ng maayos, mag-relax ka 10 to 15 minutes bago mo sukatin. Huwag kumilos, huwag magsalita habang kumukuha ka ng reading. Now, iba naman kung ikaw ay nasa clinic or nasa health center. Mas mainam kung regular ka nagpapatingin sa doktor para mas tiyak ang reading. So ano ang normal at delikadong blood pressure readings? Ang normal sa lahat po, whether bata o matanda, is 120/80 mm mercury pababa. Meron po tayo mga classification, yung mga pre-hypertension. Ito ay blood pressure that range between 131 to 139 systolic, 80 to 89 mm mercury diastolic. Mag-ingat dahil ito ay early warning sign. Ano ang high blood pressure?
Kapag ang blood pressure mo recorded at 140/90 and above, dapat na kayong magpagamot. Kapag 180/120 millimeters mercury, mataas na ang blood pressure mo. So ito ay emergency. Tumawag or pumunta sa pinakamalapit na doktor. Step 2, blood test for cholesterol. Ang mataas na cholesterol ay tahimik, pero ito ay delikado. Hindi mo ito mararamdaman hanggang nagkaroon ka na ng heart attack or stroke. Kaya ang tanging paraan para malaman ito ay magpa-test ka. So ano ang dapat ipatingin sa dugo? Of course, total cholesterol, LDL yung tinatawag na bad cholesterol, your HDL yung tinatawag na good cholesterol, at triglyceride. Ito ang mga basic test para malaman kung anong level na tamang cholesterol mo. 47% ng Pilipino ay may high cholesterol at karamihan sa kanila hindi alam na mataas pala ito. So step 3, assess your risk factor. So ano ba ang risk? Ang risk mo sa high blood pressure or hypertension or cholesterol ay hindi lamang nakabase sa blood pressure or blood test. May ibang mga factors na kailangang alamin natin para malaman natin kung ano pang pwede nating gawin or maagapan para hindi mauwi ito sa sakit sa puso. So ano ba yung mga red flags o yung tinatawag na risk factor? So kung ikaw ay may lahi ng hypertension or sakit sa puso, ito ay isang risk factor na dapat i-consider kasi yan ay pwedeng maipasa sa ating mga pamilya. Diabetes. Ang diabetes kasama ng high blood pressure ay madalas magkasama or magkasabay. Kaya kung diabetic ka, dapat mas mag-ingat. So, pangatlong risk factor is sobrang bigat ng katawan o minsan, minemeasure din natin ang ating waistline. Stress level is another risk factor because it is associated with high blood pressure. Pang-apat, naninigarilyo ka ba o mahilig sa alak? Ito ay nagpapataas ng pag-damage ng ating blood vessel. Madalas pagkain ng maalat, matataba at pritong pagkain. Kasama na rito ang tuyo, chicharon at mga fast food. Kawalan ng exercise. Ang sedentary lifestyle ay nag-ambag na rin sa pagkakaroon ng high blood pressure o tinatawag na hypertension and abnormal cholesterol. So pag pinagsama-sama mo tong lahat ng risk factor na to, kombinasyon ng lahat na ito ay nagpapataas ng risk para sa isang tao para atakihin sa puso or stroke. So maraming nagtatanong, kailan ba dapat magpatingin sa isang cardiologist? Simple lang, kung may isa or higit sa isa na risk factor, mas mabuting maagapan ito kaysa magsisi tayo sa huli. So kailan ka magpapakonsulta? Pag may nararamdaman ka lang? Hindi, kahit wala kang nararamdaman, importanteng malaman mo ang iyong initial or baseline blood pressure and cholesterol level. Hindi pagka nagkaroon ka na ng simptomas ng hilo or pananakit ng ulo. Lahat tayo dapat may screening para malaman kung tayo ay high blood or mataas ang cholesterol. Ang regular na pagbisita sa isang cardiologist ay maaaring magpababa ng risk ng heart attack at stroke as high as 50%. Marami sa mga pasyente ko ang nagpapasalamat sapagkat maaga kong nahuli ang kanilang high blood at high cholesterol. The longer time that you'll be able to treat this patient, the lesser chances that they develop these cardiovascular complications. Humahaba ang buhay. Huwag maghintay ng emergency bago kumilos. Kung may high blood ka or cholesterol sa pamilya mo, magpa-check up na. Comment below kung gusto mong malaman pa ang iba pang health tips. At syempre, like at subscribe para ma-update ka sa ating mga videos. Hindi tayo pwedeng maging kampante sa ating kalusugan. Protektahan ang ating mga puso bago pa ito magkaproblema. Tandaan, ikaw ang may control sa sarili mong kalusugan.